Mukhang expressway legal na adventure bike kasi malaki tingnan pero 160cc lang at may fuel consumption pa na 50 km per liter at ang malupit pa dito ay naka-dual ABS pa. Pasok din ba sa budget? Tara, busisiin natin ngayong araw ang looks, specs and features at kung magkano ba sa kasa ang Suzuki V-Strom 160. Tara! Sa forma mga boss, kung nakakita na kayo nung V-Strom 1050 at V-Strom 800, alam mong may bloodline din talaga itong V-Strom 160 ng mga big bike na yan. Oo, 160cc siya, pero first impression mo dito sa kanyang unahan, no? Yun na rin eh, parang big bike na rin siya. Yung kanyang tindigan, akala mo expressway legal na adventure bike talaga. Kumbaga yung mga yun, nasa kanya din eh. Iba din ang dating niya. Dito sa kanyang unahan, may clear na windscreen na nagde-deflect ng hangin na direktang tama sa ating mga mukha or sa ating dibdib na nagkukos ng stress sa rider during high speed. So malaking bagay po yan yung windscreen na yan. Sa mga stickers or decals niya, meron dito sa front, sa big like fender niya, no? Straight lang na black lining. May nakasulat na V-Strom in white font at yellow naman yung 160. Another sticker here sa front fender, white font na ABS. At syempre, highlighted dito sa kanyang tangke, yung kanyang brand name, of course, yung Suzuki. Magkabilaan po yan, left and right. At dito naman sa kanyang sidings, in the middle ng kanyang body, merong maliit na FI, fuel injection. Sa forma mga boss, walang duda, pasado naman talaga, lalo na dun sa mga mahilig sa ganitong formahan. May windscreen na rin, tapos naka-semi black tire or dual sports yung kanyang mga gulong. At naka-diamond cut pattern naman yung kanyang mags. So may big-like fender din dito sa unahan na talagang iba yung datingan, parang matangkad siya tingnan. Talagang masasabi mong adventure bike siya dahil sa big-like fender na yan. Syempre, swabe din yung kanyang mga suspension. So talagang ready na for adventure. Plus matipid pa sa gas dahil 50 km per liter po yan ayon sa WMTC na reliable, talagang basihan sa pagsukat ng konsumo ng gas. So accurate po yan. So pasok din naman siya sa budget. 146,000 ang kanyang SRP. At nandito tayo ngayon sa Suzuki 3S Motorcycle City Antipolo. At meron nga palang dalawang kulay, yung V-Strom 160. Nandyan sa harapan natin yung pearl black at yung solid coal yellow nila. Nakakulay talaga nung V-Strom 1050 at V-Strom 800. Alin sa dalawang kulay na yan yung gusto mo? Comment mo nga sa ibaba. At sa puso naman ng motor na to, yung kanyang specs, 162cc, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, air-cooled, 2 valves, at naka-fuel injection kaya maganda ang performance pero matipid naman sa gas na kayang magbigay ng maximum power na 11 kW or 14.8 horsepower at 8,000 RPM. At maximum torque naman na 14.7 Nm at 6,500 RPM. 9.65:1 ang kanyang compression ratio at 60/57.4 naman sa kanyang bore and stroke. Dahil manual ang motor na to, meron siyang 5-speed manual transmission. At electric po ang kanyang starting system. At sa mga additional features nito, ang kanyang panel mga boss ay naka-inverted multifunctional digital instrument panel kaya nasasabi mong unique siya kasi kulay blue yung kanyang background kaya mas visible at mas maliwanag, kumbaga klaro mong makikita ang mga information na kailangan natin. Ang malapit dito, may ABS na po siya, harap at likod, dual channel ABS siya kaya mapalakas man or biglaan tayo magpreno ay hindi basta-basta maglalak yung ating mga brakes kaya iwas disgrasya ito. Mas safe kumbaga kahit na saan man tayo dumaan, kahit sa mga lubak-lubak or baku-bakong daan dahil nga adventure scooter ito. Meron din siyang center stand kaya bukod sa side stand, mas safe talaga kapag may center stand. Lalo na kapag nakapark tayo or meron tayong nire-repair, so mas maganda kapag merong center stand. At equipped na rin siya ng tip angle sensor at sa pagkakaalam ko, ito yung features na kapag na-detect ng sensor na nasa 65 degree or halos matutumba na yung motor natin, ay kusang nagsha-shutdown ang engine para hindi lumala or maiwasan ang mas malaking pinsala or damage ng motor. Kasi nga naman kapag na-aksidente tayo tapos gumagana pa yung engine natin or umaandar pa yung motor, baka kung saan-saan ka pa sumadsad, mapipinsala na rin yung rider at worse pa kung magliyab pa yung motor, di ba? Kaya sa tulong ng
tip angle sensor, mapiprevent natin yan. Meron na rin siyang hazard switch, kaya mawawarningan natin para ma-alerto na rin yung ibang mga motorista na dapat ay nasa tamang distansya sila sa'yo at para na rin mag-ingat sila kung tayo ay posibleng nasa mapanganib na sitwasyon. Meron na rin passing light para mas visible tayo. Syempre safety features na rin yan, lalo na kapag tatawid tayo. So mas confident tayo na makikita tayo ng ating mga kasalubong. So iwas disgrasya at safety na rin. Split type na rin pala yung kanyang grab bar, kaya mas solid hawakan. Perfect na perfect ito lalo na sa mga angkas natin dahil meron tayong mahahawakan na durable na grab bar. Kung mapapansin natin, yung kanyang disc brake ay ventilated na rin or merong mga butas-butas. So maliit na bagay pero sa ganyang klaseng features mga boss ay mababawasan yan yung pag-init ng disc brake natin na posibleng magpahina sa kapit ng preno, lalo na kapag ka nasa high speed tayo or long ride. Siyempre kapag ka ventilated, mas maayos yung grip at hindi magbabago yung performance ng ating braking system. At nabanggit na nga rin natin kanina, meron siyang big-like front fender at adventure sporty graphics. Hindi lang aesthetic ang dala nito sa mga adventure bike, mas malakas din talaga yung appeal kapag merong tayong big-like fender. Ito din talaga yung pasihan kung bakit matatawag nating adventure bike yung motor na to. Pag walang Vic-like fender, kumbaga parang hindi kompleto or kulang yung appearance niya bilang adventure bike. Bukod dito sa mudguard niya sa likuran, ay meron pa siyang tire hugger na bukod sa nagpapaganda ng sporty looks, pinoprotektahan din nito yung ating mga gulong or mugs, pati na yung ating swing arm na posibleng tamaan ng mga debris kapag nasa mahabang biyahe tayo or nasa mga lugar na hindi kaaya-aya yung daan. Kung mapapansin na rin natin, yung kanyang tires ay naka-dual purpose tires or dual sports with diamond cut polish wheels. So dual sports na po yung kanyang tires. Kumbaga ready talaga siya for adventure, ano? Bukod dito ay naka-diamond cut polish ang kanyang mugs. Sobrang premium tingnan ang datingan, kaya mas dynamic at napaka-aggressive ng kanyang datingan. Sa kanyang tambucha mga boss, detachable two-piece na muffler na yan, kaya mas practical, hindi mahirap i-repair at i-customize. Hinge type na rin yung kanyang fuel tank cap, kaya hindi ito kagaya ng ibang tank cap na nawawala. So kapag ka naka-hinge type po, ay nakadikit mismo sa tangke. At nasabi na rin natin kanina na napakalaking ng kanyang tangke na may tank capacity na 13 liters. Meron nga siyang 50 kilometers per liter na fuel consumption na ayon yan sa WMPC. Kaya halos 650 kilometer ang tatakbuhin ng motor natin sa bawat isang full tank natin. Bago nating makalimutan, naka-LED na rin po pala yung kanyang mga ilaw dyan, ano? So napaka-forma ng headlight niya dito sa unahan. At meron pa yung DRL na added visibility sa umaga pero hindi nakakasilaw, at meron na rin siyang USB charging port dito sa kanyang handlebar malapit, kaya pwede na tayong mag-charge dito ng ating mga cellphone or camera. 1,345mm yung kanyang wheelbase, at syempre dahil adventure bike nga ito, may ground clearance siya na 160mm. Sobrang taas po niyan, hindi basta-basta tayo sasayad sa mga higanteng humps at malulubak na kalsada dito sa Pinas. At syempre yung kanyang seat height na kala ko ay sobrang taas pero abot na abot pa rin pala natin. For your reference mga boss, 5'6" po yung height natin, at nung sinukat ko yung kanyang seat height na 795 ay sobrang abot po natin, namamaniobra pa rin natin ng maayos, at napaka-komportable pala ng positioning natin dito kahit na mukhang matangkad yung motor natin dahil naka-upright position po ang rider kapag nakasampa tayo sa motor na to. 148 kilograms lang po yung kanyang weight, sakto lang din naman sa kanyang engine displacement. Sa kanyang mga gulong, meron sukat sa unahan na 100 by 80 by 17, at sa likuran naman medyo malapad na rin ito, may sukat na 130 by 70 by 17. At sa suspension naman nito, sa unahan ay naka-telescopic fork, at sa likuran naman ay naka-monoshock na 7-step adjustable, depende sa preference ng rider. Swabe yan mga boss, kumbaga maganda yung laro ng kanyang suspension. At sa SRP ng Suzuki V-Strom 160 ngayong taon, dito yan sa kasa ay 146,000 pesos. At pwede din naman tayo mag-installment yan, at nakikita natin yan sa ating mga screen. Check nyo na lang. At nandito ulit tayo sa Suzuki 3S Antipolo, Motorcycle City Antipolo. Kung nagustuhan mo yung video natin ngayong araw, ay baka naman pwedeng pakilike ng ating content at pakisubscribe na rin kung gusto nyo pang ma-notify sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.